sa bawat isa sa atin. Sige po, makakatayo po ang bawat isa po. Salamat po sa Panginoon na tayo po ay naririto sa kanyang gawain sa gabi pong ito. Amen po. Amen. Sige po, bago po natin awitan ng Panginoon, tayo po muna ay sumaglit na manalangin. Aming Ama, salamat po sa gabi pong ito, Panginoon. Salamat po na kasama ka po namin, Panginoon, sa gabi pong ito. Salamat po sa patuloy po ninyong biyaya sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Tulungan po ninyo kami sa gabi pong ito na patuloy po, Panginoon, na ikaw lamang ang siyang aming mapapurihan, ang aming masamba, at ang aming madakila, Panginoon, sa aming pagpupuri, Panginoon, sa aming pag-awit, sa aming pagtugtog, Panginoon, na ikaw lamang po ang siyang maparangalan. At Ama, salamat po sa iyong pagtugon sa bawat panalangin ng iyong mga anak sa gabi pong ito, Panginoon. Salamat po, patuloy po ninyong pakaingatan ng bawat isa sa amin at maging ang mga kapatiran po, napaparito pa lamang po, Panginoon, na ingatan po ninyo ang bawat isa, Panginoon. Salamat po sa iyong lahat ng kapurihan, ang lahat ng pasasalamat at pagdakila sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen po. Palakpakan po natin ng Panginoon at patuloy po natin siyang sambahin sa gabi pong ito. Amen. Ang aking pagpupuri ay alay sa iyo. Ang aking pagsamba ay tanging laan sa iyo. Kung aking iisipin, iyong ginawa sa akin, walang makapipigil sa aking gagawin. Na pagsamba, 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 pagsamba. Minsan pa ating awitin. Ang aking pagpupuri ay alay sa iyo. Tanging sa iyo lang, Panginoon. Ang aking pagsamba ay tanging laan sa iyo. Kung aking iisipin, iyong ginawa sa akin, walang makapipigil sa aking gagawin. Ano po? Na pagsamba, 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 pagsamba. Kung aking iisipin, kung aking iisipin, iyong ginawa sa akin, walang makapipigil sa aking gagawin. Ano po? Na pagsamba, 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 pagsamba. Yes, Lord, purihin ka, Panginoon. Karapat-dapat kang sambahin. Karapat-dapat kang dakilain. Karapat-dapat kang luwalhatiin sa gabi pong ito, Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa mga bagay na ginagawa po ninyo sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Salamat sa iyo, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoon.
Yes, Lord. Hallelujah. Jesus, Jesus. Salamat sa iyo, Panginoon. Hindi kami magsasawang papurihan ka. Hindi po kami magsasawang luwalhatiin ang iyong pangalan sa aming mga buhay, Panginoon. Di ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Yesus, purihin ka. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan katapatan mong walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa bawat araw. Di ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Yesus, purihin ka. Minsan pa ating awitin. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan katapatan mo walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa bawat araw. Di ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Yesus, purihin ka, di magsasawa. Di ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Yesus, purihin ka, di magsasawa. Di ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Yesus, purihin ka. Panginoong Yesus, purihin ka. Panginoong Yesus,
Yes, Lord, purihin ka, Panginoon. Purihin ka sa iyong kabutihan sa aming mga buhay, Panginoon. O, salamat sa iyo, Panginoon. Salamat po. Salamat po, Panginoon. Patuloy ka po naming sinasamba at pinapupurihan sa gabi pong ito, Panginoon. Salamat po. Kung paano, Panginoon, na hindi ka nagsawang iparamdam sa amin kung gaano mo kami kamahal, Panginoon. Hindi ka po nagsawang iparanas sa amin ang iyong kabutihan, Panginoon. Ganito din po kami, Panginoon. Hindi po kami magsasawang papurihan ka, Panginoon. Salamat po. Napakabuti po ninyo sa aming mga buhay, Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka po, Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Aming mabuting Diyos na hindi nagbabago kailanman. Salamat po. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kawa ay magpawalang hanggan. Minsan pa, kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon, tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin nagmamahal. Minsan pa, tunay nga, Panginoon, na napakabuti mo sa aming buhay. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon, tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin nagmamahal. Sabihin po natin, pinupuri kita. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon, tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin nagmamahal. For the last time we sing. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon, tunay
na sa akin nagmamahal. Ika'y mabuting Diyos. Mabuti ang Diyos na sa akin nagmamahal. Yes, Lord. Mabuti ang Diyos na sa akin nagmamahal. Yes, Lord, napakabuti po ninyo sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat po, Panginoon, na patuloy po namin itong nararanasan araw-araw, Panginoon. Salamat po anumang sitwasyon ng aming mga buhay. Ikaw ay mabuti, Panginoon. At nananatili kang Diyos sa amin. Salamat po, Panginoon, sa buhay ng iyong mga anak na naririto sa gabi pong ito, Panginoon. Salamat po. Patuloy kang kumikilos sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Tulungan po ninyo kami na patuloy na buksan ang aming mga puso para sa iyo sa gabi pong ito, Panginoon. Maging ang aming mga kasama na nanonood ng live, Panginoon. Salamat po. Patuloy kang kumilos, patuloy kang mangusap, Panginoon, at patuloy po na ikaw ay tumugon sa aming mga panalangin sa gabi pong ito, Panginoon. O pinupuri ka namin, sinasamba at pinasasalamatan sa gabi pong ito, Panginoon, sapagkat ikaw ay dakilang Diyos at karapat-dapat na tumanggap ng lahat ng papuri, Panginoon. Hallelujah! O purihin ka, Panginoon, sa iyong kabutihan sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Kasama ka namin sa gabi pong ito, Panginoon. At patuloy na ikaw ay gagawa sa aming mga buhay sa gabi pong ito, Panginoon. Hallelujah. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pasasalamat sa gabi pong ito, Panginoon. Tanggapin po ninyo. Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng pinagpala ng Diyos ay sumigaw ng Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Sige po, makakaupo na po ang bawat isa. Salamat po sa Panginoon. Amen. Ayan, sige po, dako na po tayo sa ating pagpapasalamat po sa Panginoon, sa kanyang kabutihan, sa atin pong mga buhay. Amen. Mabuti po ba ang Diyos? Isigaw nga po natin, mabuti ang Diyos. Ayan, salamat po sa Panginoon dahil tunay nga po na mabuti po ang ating Diyos palagi. Amen po. At patuloy nga po natin iyong nararanasan araw-araw. Salamat po sa Panginoon. Ayan, sige po, dako po tayo sa ating pagpapasalamat po sa Panginoon. Unahan ko na po kayo. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa patuloy niya pong habag at biyaya sa amin pong buhay, sa akin pong buhay. Ayan, salamat po sa Panginoon sa patuloy niya pong kahabagan na akin pong nararanasan. Ayan, sa pag-iingat po ng Panginoon, sa pagpasok po sa trabaho. Ayan, salamat sa Lord na patuloy po na nararanasan ang patuloy ang pag-iingat po ng Panginoon. Ayan, ligtas pong nakakauwi sa piling ng ating mga mahal sa buhay. Ayan, salamat sa Panginoon na patuloy po na nararanasan natin ang kanyang kabutihan araw-araw. Ayan. And even po sa provision po ng Panginoon, nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa patuloy ang pagpo-provide po ng Panginoon sa lahat po ng ating mga pangangailangan, ng amin po mga pangangailangan. Salamat po sa Panginoon. Ayan, tunay nga po na mabuti po ang Diyos palagi. Amen po. At hindi po siya nagpapabaya sa kanyang mga anak. Salamat po sa Panginoon. At ngayon naman po, sino pa po ang may nais na magpasalamat po sa Panginoon? Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Ako rin ay nagpupuri at nagpapasalamat na labis-labis sa ating Panginoon dahil sa kanyang sobrang kabaitan sa aming pamilya. Dahil nung una ay ako'y tinamaan ng LBM. Tapos si Riel tinamaan ng yung antawad room, flu. Tapos nakatapos si Riel, ako naman ang tinamaan ng flu ngayong linggong ito lang. Akala ko ako'y sabi ko kay Lord, Lord, bahala ka na sa buhay ko. Pag nagkakatiwala ako ng buhay ko sa inyo, akala ko ay mawawala na ako dahil
sabi ko sa mga anak ko, hindi ko na kayata kakayanin, mahinang-mahina na ako. Purihin po ang Panginoon at muli niya ako binigyan ng buhay at kalakasan. Salamat po kay Lord. God be the glory. Hello, good evening po. Ako din po ay nagpupuri at nagpapasalamat po sa Panginoon sa palagi pong provision niya po sa aming mag-asawa. Kasi po kahapon po, nag-isip po ako ng ulam, tapos ang dami po namin, daming nagbigay. Kaya po, ayun po, salamat po ako. Ayaw po talaga ni Lord na ako'y nagugutom. Halata naman po, tumataba na ako. Kaya po yun, nagpapasalamat po ako kay Lord. Tapos po, meron din, nagpapasalamat din po ako kasi po, may isa pong, yung nagtatrabaho po sa amin na aksidente po siya, ay na-cut po yung niya, dito sa may kilay. Nagpapasalamat po ako kasi po, doon lang po siya natamaan. Yung tumalon po kasi siya, nauntog po siya. So, nagkaroon po siya ng sugat, malaki po. Kung kailan nagtitipid po kami ng asawa ko, doon pa po siya nagkaganon. So, wala po yun sa budget namin. So, sinagot po namin yung pagpapa-hospital niya. Sinuture po siya sa may bandang taas po ng mata. Nagpapasalamat po ako kay Lord kasi at least yun lang po yung nangyari sa kanya. Hindi po yung mata niya yung napuruhan, yung ibabaw lang po ng mata niya. So, kahit po na paggastos, nagpapasalamat pa rin po kami kasi hindi po siya, hindi malubha po yung nangyari sa kanya. So, yun po, salamat po sa Panginoon po. Sa kanyang palaging pag-iingat din po. Nagpapasalamat po ako kay Lord kasi po magaling na po ako. Tapos, nagpapasalamat po ako kay Lord kasi po nakaka-perfect score po ako sa mga performance task ko po. Tsaka, binibigyan niya po ako ng katalinuhan sa pag-aaral ko po. Yun lang po. Ayan, purihin po ang Panginoon. Good evening po sa inyong lahat. Tayo pong lahat ay muling tumayo. Tayo po ay manalangin. Ama, maraming salamat po sa gabi pong ito na ipinagdalo mo po sa amin. Salamat po, tunay po na kami po ay may mga patotoo dahil po sa lahat ng kabutihan at kagandahang loob mo po. Salamat po aming Panginoon sa patuloyang pagkilos mo po sa buhay ng bawat isa at sa aming pong mapapag-aralan sa Genesis chapter 9 hanggang 10. At nawa po Panginoon ay patuloyan po itong tumimo sa aming mga puso at hindi po namin magawa yung mga hindi na po naman dapat gawin. At patuloyan po namin gawin na po yung mga pinapagawa mo po sa amin. Maraming salamat po aming Panginoon sa patuloyang pagsama mo rin po sa aming pastor at sa kanyang mga kasamahan na papauwi po dito sa Cavite. Sa iyo po ang kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen.
po, makakaupo na po ang bawat isa. Salamat po sa Panginoon. So ako din po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon dahil last Thursday po yata yon ay parang may beke po dito. Dito sa parting to na namaga po siya tapos matigas po. Pero nung gabi wala pa siya. Nung gabi po ay wala pa siya. At pagkagising ko sa umaga, nagulat na lang ako na ano nga po siya, parang may bukol. So, search po ako kung bakit ako nagkabukol, ay bakit nagkakabukol sa ganito. Para siyang kulani. Sabi ng asawa ko ay, sabi mo hani? Beke daw po. Pero sabi ko, ano kasi yung beke, parang napagod yung ano mo, may hinipan ka. Halagyan kita nung blue. Ayun. Pero, ayun, sabi ko, hindi to beke kasi wala akong lagnat. Ang nararamdaman ko lang po ay masakit talaga yung lalamunan ko kasi halos araw-araw nga pong nagsasalita. So, ayun, salamat sa Panginoon na dun sa Apayao kasi po, para kasing hiningal si Daddy sa, parang napagod siya kasi dun sa biyahe. And then, sumasakit na din yung lalamunan niya. So, tinry na maglaga ng tanglad or yung, anong tawag sa English? Lemongrass. Yun. Tanglad or lemongrass. Kasi maganda siya sa respiratory, yung lemongrass. Sabi ni ate. So, naghanap ng lemongrass. At yun din yung hinanap ng asawa ko nung Thursday. Salamat sa Panginoon. Kasi yung lalamunan ko talaga yung masakit. Opo. So, kaya namaga kasi yung lalamunan. Kaya dapat ang aalamin is yung cause kung bakit nagkasakit. Yun. Opo. So, yun. So, salamat sa Panginoon. Nakahanap siya ng tanglad. Nagkalat naman dyan. At ayun, unti-unti, nag-subside po yung ito. Tapos, umokay yung lalamunan ko po. So, salamat sa Panginoon. Sabi ko, hindi ako pwedeng magkaganito dahil sunod-sunod yung gagawin ko. At salamat sa Panginoon kasi nga po ay, ayun po, pauwi na po ang ating pastor at ang mga kasama na po. Nag-message po ang pastor na pabalik na daw po sila dito sa Cavite. Pero ano po yun? Kasi 18 hours yung biniyahe nila nung Monday papunta dun sa Bicol. Kasi po yung nasa malayo na po sila and then dulo pa po ng Bicol. Malapit na daw po sa Masbate. Yun, dulo po talaga. Kaya 18 hours po ang biyahe. Imagine 18 hours. Napakasakit po sa katawan. Kaya nga for sure ay yung pagbalik nila dito ay masakit po talaga sa yung biyahe, nakakapagod po. Pero salamat po sa Panginoon. Hindi ko po alam kung kasama na po si Mama Len. Kasama na ba anak? Hindi pa sure, no? So, yun po. Pero yun po, patuloy niyo pong ipanalangin natin ipanalangin kasi po ay hindi naman po talaga simple mawalan ng mahal sa buhay. Naalala ko last Friday, yun din po yung naging parang pinasabi sa akin ng Panginoon nung Friday. Kasi, di ba, nagpatotoo pa po si Mama Len nung Friday na napakabuti ng Diyos. So, sa isip ko, nawa, makita pa rin natin yung kabutihan ng Panginoon kahit na may mangyaring sa tingin natin ay pangit na bagay. Nawa, makita pa rin natin yung kabutihan ng Diyos. Kasi, easy po. Madaling sabihin na
mabuti ang Diyos kapag okay ang pangyayari, kapag answered prayer ka, kapag okay ang iyong mga mahal sa buhay, kapag provided yung iyong pangangailangan, napakadaling magsabing, napakabuti ng Diyos. No po? Pero kamusta kapag, yun nga, may kinuha na miyembro ng ating pamilya? Ang tanong ay, mabuti pa rin ba ang Diyos? Ang sagot po ay, opo. Opo? Palagi pong mabuti ang Diyos sa anumang sitwasyon ng ating buhay. Nagpapakita lang po talaga yon na maiksi lang po talaga ang buhay natin. Opo? At yun din yung pag-aaralan natin sa gabing ito, no po, na makikita natin na sobrang hahaba po ng kanilang mga buhay. Opo. Sobrang hahaba ng buhay ng tao nung panahon ni Noe. Mahaba, di po ba? Mga 700 years old, 900 years old. Pero sa dulo, may kamatayan pa rin. Sabi mo nga, may kamatayan pa rin. Yes, no po? At yun po talaga yung paghahandaan natin. No po? Yung ating kamatayan, yung pagharap natin sa Panginoon. So dito na po tayo. Pagpapatuloy po ng Genesis chapter 9, di ko na po nailagay dyan. No po? Di po ba sa Genesis chapter 9, na pag-aralan po natin na nakipagtipan po ang Diyos. Sabi mo nga, rainbow. Yes, no po? Rainbow po ay nagpapakahulugan ng pakikipagtipan ng Diyos sa tao na hindi niya na muling gugunawin ang mundong ito sa pamamagitan po ng baha. Pero palagi po nating alalahanin na may sinabi din po sa Revelation at mga paalala yung hinihintay nating the day of the Lord, which is hindi sa baha, hindi sa tubig, kundi sa apoy naman. Po, mas matindi. Po, so kaya po talagang paghandaan natin yon. And yes, patuloy tayong maging mapagpasalamat sa Panginoon. So dito po sa latter part po ng chapter 9, yung about po sa mga anak po ni Noe. Basahin niyo po sa inyo kung meron pa po kayong mga Biblia sa inyo pong mga cellphone, or if you have your Bible with you, open po sa Genesis chapter 9. Basahin ko po, sabi po dito, ang mga anak ni Noe na kasama niyang lumabas sa barko ay sina Shem, Japhet at Ham, na ama ni Kanaan. Ang tatlong ito ang pinagmulan ng lahat ng tao sa daigdig. Si Noe ay isang magsasaka at siya ang kauna-unahang nagbukid ng ubasan. Minsan, uminom siya ng alak at nalasing. Nakatulog siyang hubad na hubad sa loob ng kanyang tolda. Sa gayong ayos, nakita siya ni Ham, ang ama ni Kanaan, at ibinalita ito sa kanyang mga kapatid. Kaya't kumuha sina Shem at Japhet ng balabal, iniladlad sa likuran nila at magkatuwang na lumakad ng patalikod patungo sa tolda. So si Ham po, pinagmasdan niya po yung kahubaran ng kaniyang ama. Pero si Shem at Japhet po, patalikod po silang lumakad dun sa tolda ng kanilang ama para takpan po ito ng balabal. Tinakpan nila ang katawan ng kanilang ama. Nang mawala na ang kalasingan ni Noe at malaman ang ginawa ng bunsong anak, sinabi niya, "O ikaw, Kanaan, ngayoy susumpain sa mga kapatid mo, ikay paalipin." Sinabi rin niya, "Purihin si Yahweh, ang Diyos ni Shem." Itong si Kanaay maglilingkod kay Shem. Palawakin nawa ng Diyos ang lupain ni Japhet. Sa lahi ni Shem, sila'y mapipisan at paglilingkuran si Japhet nitong si Kanaan. So dito po, makikita po natin yung naging cause po ng paglalasing po ni Noe. Ano po? Na hindi po talaga maganda ang dulot nito sa isipan ng tao. Kasi po, pag nalalasing, no po, naiiba po ang kaniyang kaisipan. No po? Pero alam niya yung nangyayari. Naiba lang po ang kaniyang kaisipan. At dito po natin makikita na hindi po nga maganda yung dulot ng paglalasing. Sabi mo nga, hindi maganda.
Yes. Hindi po maganda ang dulot nito, kaya wag na po nating gagawin. Ang sabi nga po sa Efeso chapter 5 verse 18 ay huwag po tayong maglasing sa alak, kundi mapuspos po tayo ng ano po? Ng Holy Spirit. Mas gustuhin po nating mapuspos po tayo ng banal na Espiritu Santo. Kasi po sa pagkilos po ng banal na Espiritu sa atin ay mas may kabutihan po itong dulot sa ating mga buhay. So dumako na po tayo dito sa Genesis chapter 10 verses 1 hanggang 32. Ang title nga po is A Whole New World. Yan. O, kakanta na kayo. Ayan. Ayan, no po. So kasi totoo naman no po, na talagang bagong mundo na ito kasi ginunaw na po yung mga naunang nilikha ng Diyos sa pamamagitan po ng baha. Kaya nga naiba po. So dito sa Genesis chapter 10 ay kilala na po ni Noah yung tinatawag na ulan. Kasi nung kapanahonan niya ay walang ulan. Po? Kaya talagang nailagay po siya sa heroes of faith. Na nakalagay po sa Hebreo chapter 11. Kasi nga, gano'n na lang ang pagsampalataya niya sa Panginoon. Na nung sinabi ng Panginoon na gugunawin niya ang mundo sa magitan ng baha, naniwala lang siya kahit hindi niya pa ito nakikita. So, kaya nung time po na ito, nagkaroon na po talaga na, yun po, yung, hindi ko alam yung tawag sa process. Pero yung tubig ay napunta doon sa clouds and then magbabagsak lang din and then pupunta lang ulit. Ganon. Ano tawag? Evaporation, yes. So, yun yung process na yun. Kaya nung time na ito, nagkaroon na talaga ng ulan. Okay po. So, punta po tayo. Verse 1. Ang sabi po, ito ang salaysay tungkol sa mga pamilya ng mga anak ni Noe na sina Shem, Ham at Japheth. Nagkaroon sila ng mga anak pagkatapos ng baha. Verse 2, ang mga anak na lalaki ni Japheth ay sina Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshech, at Tiras. Sina Askenas, Rifat, at Togarma ang mga anak na lalaki ni Gomer. Ang kay Javan naman ay sina Elisha, Tarsis, Kitim, at Rodanim. Ito ang mga anak at apo ni Japheth. So dito po, yung mga anak po ni Japheth, siya po yung ama ng Indo-European na mga tao na umabot mula sa India hanggang sa baybayin ng kanlurang Europa. So sila po ito, yung mga taong napunta sa India, mga anak po pala siya o galing po sa lahi ni Japheth. Kasi sila po talaga ang nagpasimula po talaga. Di po ba ang utos na mag-propagate ay kay Eva at kay Adan? Naulit po ito kay Noe. Kasi sila na nga lang po yung tao na inutusan po sila ng Panginoon na pasimulan yung mga tao at mag-propagate nga po ng mga tao para po ito ay makapunta sa iba't ibang bansa. Verse 5, sa kanila nagmula ang mga bansa sa baybay dagat at mga pulo. Bawat isa'y nagkaroon ng sariling lupain at wika. So, yun po yung kay Japheth. Yung kay Ham naman po, ang naging anak niya po ay sina Cus, Ehipto, Libya at Canaan. Sina Seba, Habila, Savta, Raama at Sabteka ang mga anak na lalaki ni Cus. Ang kay Raama naman ay sina Saba at Dedan. Si Nimrod, isa pang anak na lalaki ni Cus, ang kauna-unahan sa daigdig na naging dakila at makapangyarihan. Siya rin ang pinakamahusay na mga ngaso dahil sa tulong ni Yahweh.
Kaya may kasabihang maging mahusay ka sanang mga ngaso tulad ni Nimrod sa tulong ni Yahweh. Kabilang sa kauna-unahang kaharian na sakop niya ang Babylonia, Erek at Akkad, pawang nasa lupain ng Sinar. So si Nimrod po, mula po sa history, siya po yung nagpasimula ng kauna-unaang kaharian po. Yung tinatawag na may hari, and then siya po yun, si Nimrod. Pero si Nimrod po, hindi po naging maganda ang kaniyang paghahari po. Dahil inilayo niya po ang tao sa Panginoon. And nagpasimula din po siyang maghimagsik po laban sa Panginoon. Siya po yung kauna-unahan po na talagang nagpakita ng pagmamataas. Yon, pagmamalaki sa Panginoon. Sabi nga po dito sa 1 Corinto chapter 4 verse 7, pakibasa nga po, 1, 2, 3, go. Yan, ganyan po ang nangyari kay Nimrod. Inakala niyang siya ang magaling, siya ang mahusay, siya ang matalino. Pero ang sabi nga ay, ano ba ang mayroon kayo na hindi nagmula sa Diyos? So ano pong sagot nyo? Ano bang meron tayo na hindi mula sa Diyos? Meron po ba? Wala. Kasi talagang kahit anong sabihin natin, kahit anong gawin natin, kahit anong ipakita natin, ang lahat ng ito ay galing sa Diyos. Kaya nga sabi, kung ang lahat ng nasa inyo'y nagmula sa Diyos, bakit nagmamalaki kayo na parang galing mismo sa inyo ang mga ito? Kaya nga po itong ating buhay, kapag hindi po natin ito ipinapagamit sa Panginoon, ibig sabihin, nagmamalaki po tayo. Ibig sabihin, parang tinitignan natin na ang buhay na ito ay hindi galing sa Panginoon. Kaya hindi mo siya pinag-aalayan ng iyong buhay. And even yung mga talento mo, kinoconsider mo na sa iyo to. Every time na hindi mo ito pinapagamit sa Panginoon. At kung anong meron ka, kapatid, talino mo, lakas mo, kung hindi ito na ipapagamit sa Panginoon, kung hindi ito nagagamit para sa ikararangal ng Diyos, ganito po ang ating parang pinapakita. Na we're playing as if tayo yung Diyos, na kaya natin ang lahat. Sabi nga, bakit nagmamalaki kayo na parang galing mismo sa inyo ang mga ito? And more of Nimrod bukas po, kung loloobin ng Panginoon. Si Ehipto ang ama ng mga taga-Lud, Anam, Lehab at Naftu. Gayon din ang mga taga-Patrus, Kaslu at Kaftor na pinagmulan ng mga Filisteo. Ang panganay ni Kanaan ay si Sidon na sinundan ni Het. Kay Kanaan din nagmula ang mga Jebuseo, Amoreo, Gergeseo, Hivita, Arakeo, Sineo, Arvadeo, Zemareo at Hamateo. Simula noon, kung saan-saan nakarating ang mga Kananeo. Mula sa Sidon, ang kanilang hangganan sa gawing timog ay umabot sa Gerar na malapit sa Gaza. Sa gawing silangan naman, umabot sila sa Sodoma, Gomora, Adma at Zeboim na malapit sa Lasa. So yung mga inapo po ni Ham, ito po yung mga taong naninirahan ngayon sa Africa at malayong silangan. So sila po pala yun, no? Mga taga-Africa po pala ang mga lahi po ni Ham. At sila din po yung ilan po sa nagtatag ng Babylonia. At sila din po yung tinutukoy sa Biblia na Ehipto. Okay po. So ano po, no? Kung titignan natin, parang masasama yung naging lahi po ni Ham. Okay
Po. So dito naman po, sabi mga dito, ito ang lahi ni Ham na nanirahan sa iba't ibang lupain at naging iba't ibang bansa na may kani-kaniyang wika. So kay Shem naman po tayo. Si Shem ang nakatatandang kapatid ni Japheth. So bakit kaya huli? Bakit kaya siya yung pinakahuli na sinabi, siya yung mas matanda dito sa tatlong anak po ni Noah, si Shem po yung nakakatanda, and then sumunod si Japheth, and then si Ham. So si Shem, ang nakatatandang kapatid ni Japheth, ang pinagmulan naman ng lahi ni Heber o ng Hebreo. So kaya po siya hinuli kasi siya po yung pinagmulan na lahi po ng ating Panginoon. Yan, kay Shem. Okay po. Ang kanyang mga anak ay sina Elam, Ashur, Arphaxad, Lud, at Aram. Ang mga anak naman ni Aram ay sina Uz, Hul, Keter, at Mas. Si Arphaxad ang ama ni Sela na ama naman ni Heber. Dalawang anak ni Heber. Ang isa'y tinawag na Peleg sapagkat noong panahon niya ay nagkahiwa-hiwalay ang mga tao sa daigdig. Ang kapatid niya ay si Joktan. Po. So ang mga anak naman po ni Shem po ay nanggaling po, sila po yung mga ninuno ng bayang Persia. Sila din po yung sa Assyria, and then sa Asia Minor din po sila. Ito po yung mga Arameo, and sila din po yung ninuno, syempre, ni Abram. Ano po? Si Abram po, ayan. So, sa linggo po, kung di po ako nagkakamali, about na po tayo kay Abram. Si Joktan, ang ama ni na Almodad, Shelef, Hazar Mavet, Jera, Hadoram, Uzal, Dikla, Obal, Abimael, Sheba, Ophir, Havila, at Jobab. Sila ang mga anak na lalaki ni Joktan. Mula sa Mesha hanggang Sephar, sa kaburulan, sa silangan ang lawak ng kanilang lupain. Ito ang lahi ni Shem ayon sa kanilang angkan, wika, at bansa. So ito po ang lahat ng lahi ng mga anak ni Noe na nasa iba't ibang bansa. Sa kanila nagmula ang mga bansa sa buong mundo pagkatapos ng baha. Po. So talagang makikita po natin dito na ang dami-dami po nilang pangalan. Po. Pero hindi ibig sabihin na sunod-sunod ay magkakasunod na nga din po silang nabuhay. Po. So may mga gap din po ang mga ito. Okay po. And then, hindi ko pala nabasa yung si Noe ay nabuhay pa ng 350 taon pagkatapos ng baha, kaya't umabot siya ng gulang na 950 taon bago namatay. Yun po. Sabi mo nga, may kamatayan pa rin. No? May kamatayan pa rin, no? Talagang, hindi po natin ito mapapabulaanan. Talagang may kamatayan talaga po ang tao. Sabihin mo nga tanong mo nga sa katabi mo, handa ka ba? Handa po ba tayo doon? So, kahit hindi mo man masagot ngayon, kailangan ay talagang paghandaan po natin ito. Kasi again, believer or unbeliever, talagang may araw po ng kamatayan. Ganun na po talaga. Katulad kanina, nasa bahay kami nila Nanay Nelia, sabi niya, tanong niya, kung nakarecover na daw kami sa pagkawala ng mami. Sabi ko, ang totoo po ay mahirap. Hindi pa din nakaka-recover. Kumbaga pinipili na lang talagang magsaya. Kasi nga, sabi ko, kung iiyak ako ng iiyak, parang wala na ring saysay kung iiyak ako ng iiyak. Kasi kahit umiyak ako, hindi naman babalik yung nanay ko. Kahit umiyak ako ng umiyak, maglupasay, magwala, at magtanong, bakit? Parang ako lang din yung mapapagod.
Kasi narinig ko yun kay daddy parang ang unfair na iiyak kaming mga mahal sa buhay, pero ang mami ay matagal nang nagsasaya sa Panginoon, no, di ba? Di po ba parang ang unfair talaga no na nalulungkot ka na nalulungkot, matagal na siyang umuwi sa Panginoon. So yun po yung sinabi ko kay nanay kasi nga hanggang ngayon ay nangungulila pa rin siya sa Mama Lily, which is ano naman po, normal. Normal po talaga na umiyak. Pero sabi ko nga kay nanay, kasi ang lola ko po is 88 years old na po siya. At bukas po, every Saturday, kung loloobin ng Panginoon, siya po yung mag-share. Kaya hindi ko alam kung anong oras tayo matatapos. Kasi hindi namin siya binigyan ng limit kung anong gusto niyang gawin. Kung anong gusto niya, kung ilang oras niya gusto magbahagi. Kasi sabi niya, nagpapasalamat siya sa Panginoon. Kasi nga, ang lola ko po kasi, nung kalakasan niya, naglalakad yon. At bawat matigilan niya, binabahagi na niya talaga ng salita ng Diyos. Ganon yung lola ko. So, kaya nagpapasalamat siya sa Panginoon na kahit nakaupo na lang siya, or yun nga, hindi na siya makalakad ng ayos, makakapag-share pa rin siya online. Biruin nyo, 88 years old. Salamat sa Panginoon at talagang nakakahamon. Nakakahamon ang kaniyang patuloy ang pananampalataya sa Panginoon. Kasi at her age, gusto niya pang magamit siya ng Panginoon. Sabi ko, gano'n naman talaga dapat, Nay. Yung talagang hanggang kamatayan ay talagang kung kaya pa, magpagamit tayo sa Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Amen, purihin ang Panginoon. So yun nga po, no, talaga pong may kamatayan. No po? Kahit yung sino po ba yung pinakamatandang tao po na nasa Bible? Anong pangalan? Po? Pinakamatandang nabuhay sa daigdig, na recorded sa Genesis. Sino po? Ano? Methuselah. Yes. Matusalem. Di ba narin si Matusalem? 969. Pero namatay pa rin siya. No? So kaya talagang walang maiksi, walang mahaba. Talagang may araw ng kamatayan. Kasi yun na yung consequence ng kasalanan. Kaya nagkaroon ng kamatayan. Kaya nga sabi po dito sa Isaiah 55 verse 8 hanggang 11. Pakibasa nga po yung verse 8 hanggang 9. 1, 2, 3, go! Walang verse 8, kapatid. Ayan, 1, 2, 3, go! Amen. No po? So makikita po natin dyan na kahit di man natin maintindihan kung bakit nga ginunaw ng Diyos ang mundong ito sa magitan ng baha, kung bakit siya nagtira ng 8 na tao, kung bakit may mga nangyayari na marami tayong bakit, ito na lang po ang magsilbing paalala po sa atin na that His ways are not our ways. Na po? Talagang His thoughts is higher than po sa ating mga pag-iisip. Yung pamamaraan ng Diyos, ibang-iba po sa tao. Na po? At sabi nga, kung gaano kalayo ang langit sa lupa, ganon din kalayo ang pamamaraan ng Diyos at yung kanyang pag-iisip. Sabi pa dito sa verse 10, ang ulan at niebe ay mula sa itaas at hindi bumabalik doon hanggat hindi muna nakapagbibigay ng tubig sa lupa at nakapagpapalago
ng mga halaman para makapagbigay ng binhi at pagkain sa nagtatanim at sa mga tao. Ganyan din ang aking mga salita. Hindi ito mawawalan ng kabuluhan. Kasi from this verse po, ipinakita na talaga yung si Abram. Di po ba? Na talagang merong napakagandang plano ang Diyos sa lahat ng tao. Po, meron siyang napakagandang plano. Again, hindi man natin ma-explain o masagot yung bakit sa ating mga kasagutan, no po, talagang pumanatag po tayo sa mga reminder sa atin ng salita ng Diyos. No po, na talagang ang kanyang mga salita ay mangyayari. No po, hindi ito mawawalan ng kabuluhan. Isa sa katuparan nito ang aking ninanais at isa sa gawa ang aking layunin kung bakit ko ito ipinadala. Kaya yung mga tao po na nabasa natin yung pangalan, binasa nyo man o hindi, nagkaroon po yan ng dahilan. No po? Kung bakit po sila nailagay. At kung saan-saan din sila nailagay na bansa at parte ng buong ito. So nagkaroon din sila ng sariling wika. No po? At lahi, mga pinagmulang lahi po ni Shem, ni Ham, at ni Japheth. At kung ano man ang kinahantungan ng kanilang mga buhay, mananatili pa rin yung pangako ng Diyos sa kaniyang mga salita. Na po, na talagang meron tayong napakalaking pag-asa sa Panginoon. Kaya kung ano man po ang tinanggap nyo na pangako ng Diyos sa inyong mga buhay, patuloy lamang pong panghawakan ang mga ito. Dahil ito po ay mangyayari. Na po, hindi po ito mawawala ng kabuluhan sa inyong mga buhay. Kaya nga salamat sa Panginoon. Gusto ko nga i-trace kung saan nagmula. Siguro dito din tayo kay Shem. Siguro lang po. Kasi malapit na sa atin yung lugar niya eh. Malapit na sa atin. Okay po. So sige po. Tayo ay manalangin po. Sa Diyos po ang kapurihan. Magtigta tatlo na lang po. Ayan. Para mas, tigta tatlo. Yan. Okay po. Tigta tatlo po tayo. Isama po natin sa panalangin ng ating Pastor Lito at ang kanyang mga kasamahan sa pag-uwi. Yan. Sige po. Ito, samahan mo si si nanay. Ayan, si Mare. Okay. Ayan, purihin ng Panginoon. So, Mare, kayo sa salvation. Riel, kayo sa, sa healing. Yan. So, AJ, anak, Hana, kayo sa mga pastors, mga missionaries. Yan. Bo, kayo sa, sa Miracle of Life. Yan. Ipag-pray lahat ng mga, sa nalalapit na pastors and workers. And kayo po, kapatid na Hazel, sa mga kapatiran po from other fellowship. Yan. Patuloyin silang patatagin, palakasin ng Panginoon. Sige po, magsabihan na po kayo ng prayer request.
Okay po, tayo po ay manalangin. Ama, maraming salamat po sa buhay po ng bawat isa, Panginoon. Papuri sa iyo, pagluwalhati sa iyo. Lahat ang parangal ay tanging sa iyo, aming Panginoon. Maraming salamat po, Ama. Salamat po sa iyong mga salita na talagang hindi po mawawala ng kabuluhan. Talagang mangyayari po ang lahat ng iyong mga ipinangako, Panginoon. Hindi po ito napatigil ng baha, bagkus ay lalo pa pong naipakita ang iyong kapangyarihan, Panginoon, na patuloy ang lumilingap sa iyong mga anak. Maraming salamat po, aming Panginoon. Salamat po. Lord, nawa po ay patuloy pong pakaingatan ang aming Pastor Lito at ang kanyang mga kasamahan po sa kanilang pag-uwi po dito sa Cavite. Nawa, Panginoon, ay maging maayos po ang kanilang paglalakbay. Salamat din po sa patuloy ang kalakasan po na nanggagaling sa iyo, aming Panginoon. Salamat po. Patuloy kang may ginagawa sa pamilya po ng aming Mama Len at sa kanyang buong angkan. Salamat, aming Panginoon, sa patuloy mo pong provision po sa lahat po ng kanilang mga kakailanganin pa. Lord, we remember Papay. Patuloyan mo siyang patatagin at palakasin, Panginoon. At salamat po, ikaw ang kanyang kasiyahan, ikaw ang kanyang kapayapaan, Panginoon. At salamat din po sa patuloy ang pag-comfort mo po sa mga naulila, Panginoon. Salamat po, Panginoon, na hindi mo po kami pinababayaan, Panginoon, na palagi ka pong nandyan po para po sa aming lahat na mga nawalan ng mahal sa buhay. Salamat, Panginoon. Patuloy mo po kaming pinapasaya at pinapatatag. Salamat din po, Ama, sa buhay po ng aming Nanay Nelia. Patuloy mo din siyang pasayihin, patatagin, palakasin, at patuloy mo pong aliwin, Panginoon, sa oras na namimiss niya po ang aming mga mahal sa buhay. Nawa, Panginoon, ay ikaw po ang patuloy ang mag-comfort po sa aming Nanay Nelia at sa lahat po ng amin pong mga mahal sa buhay na nangungulila po. Salamat din po, Ama, sa buhay po ng aming daddy na nasa Japan, maging mga kapatiran po na nandun. Nawa ay patuloy mo pong i-provide po ang kanyang pangailangan at salamat po sa patuloy paghibo mo po ng kanilang mga puso na patuloyan po na makinig sa iyo at maging handa palagi na sumunod sa anumang ipapagawa mo po. Hipoy mo po ang puso ng mga Japanese, Panginoon. Nawa ay patuloyan nilang kilalanin ikaw bilang kanilang Diyos at tagapagligtas. Salamat po. Gamitin mo po ang materials po namin, Panginoon, para po sa patuloyan mo pong kaluguran. Salamat din po, Ama, sa patuloyan pong kagalingan ng aming Mama Lilia, ng aming Mami Elma, Panginoon, ng Sis Amy, ni Ellery, Lord. Salamat po sa tuloy-tuloy mo pong himala sa aming Pastor Lito, sa aming Daddy, Panginoon. Tuloy-tuloy mo pong himala kay Baby, Panginoon, at sa kanyang buong pamilya. Salamat po, aming Panginoon, sa tuloy-tuloy pong kagalingan na Nanay Vilma, ni Riel, at ng sino man po na nakakaranas po ng pagsama ng damdam. Salamat, Panginoon, sa patuloy ang himala mo po sa kanilang mga buhay. Yes, Lord, salamat din po sa patuloy ang himala mo po kay AJ, Panginoon, kay Ate Rosel. Salamat po maging kay Nanay Lorna Gayas, Nanay Lorna Arguelles, Panginoon, sa patuloy ang himala mo po sa kanilang mga buhay, Panginoon. Salamat po. Yes, sa patuloy ang himala kay Tatay Rading, Panginoon. Salamat po sa patuloy ang kalakasang physical, lalo na po sa spiritual. Salamat, aming Panginoon, sa patuloy ang himala mo din po sa kay Tito Roger, Panginoon, maging kay Ninang Cynthia. Salamat po
sa patuloy nilang malusog at malakas na pangangatawan. Salamat po aming Panginoon sa patuloy himala mo din po kay kapatid na Hazel at Christian. Salamat, Panginoon, kay Baby Emmanuel, Panginoon, na ipupunla mo po sa sinapupunan ng aming si Hazel, maging sa sinapupunan din ng Mama Len, Panginoon. Salamat po sa patuloy himala mo po sa kanilang mag-asawa. Salamat, Panginoon, maging sa nalalapit po na Pastors and Workers Appreciation Day. Nawa, Panginoon, ay i-provide mo po ang pangailangan po ng bawat isa, Panginoon, sa pagse-celebrate po namin sa araw po na yan. Yes, Lord, we remember Nanay Lemia. Salamat din po sa himala mo po sa kanyang buhay. Maging po kay Ate Irene, salamat po. Patuloy pong paghimalaan siya, Panginoon, at ang kaniyang mga anak. Salamat din po sa patuloy ang pagkilos mo po sa buhay ng pamilya po ni Bok ni Hede, sa pamilya po ni Mare at ang kanyang buong pamilya, Panginoon, sa pamilya Abanyo, sa pamilya Pescasio, sa pamilya Hestiada po, sa pamilya Digal. Salamat, Panginoon, sa bumubuo po ng Miracle of Life family, sa pamilya po ng Matibag, ng Cruzem, ng De La Paz, Panginoon, maging ng mga kamag-anakan po ni Jassy. Salamat po sa patuloy kaligtasan po ng aming pamilya, maging sa lahat po ng mga nakakapanood at nakakapakinig ng live na ito. Katagpuin mo po ang pangangailangan po ng bawat isa. Remember, Lord, your missionaries, pastors, evangelists, Panginoon, here and abroad, nawa, ay patuloyan mo pong tugunin ang kanilang mga pangailangan, Panginoon, at ipagkaloob mo po ang lahat ng ito saan mo man sila dalhin. At salamat, Panginoon, sa patuloy pagtugon mo po sa personal na request ng bawat isang narito, maging nakakapanood. Salamat po sa mga kahilingan po namin. Katagpuin mo po ito, aming Panginoon, ayon din po sa kalooban mo po para po sa aming lahat. Salamat po, aming Panginoon, sa patuloy kaligtasan din ng pamilya po, ng lahat po ng pamilya ng Nanay Vilma, maging ng Ate Irene, at maging ng lahat po ng mga nakakapanood at nakakapakinig po sa live na ito. Purihin ka po, aming Panginoon, sa gabing ito. Sa iyo po ang papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, dumako na po tayo sa pagbibigay po sa ating Panginoon. Yan, magbigay po tayo ng hindi napipilitan at may kasiyahan po at kagalakan sa ating mga puso. Amen. Ang aking pagpupuri ay alay sa'yo. Ang aking pagsamba ay tanging laan sa'yo. Kung aking iisipin iyong ginawa sa akin, walang makapipigil sa akin gagawin na pagsamba.
pagsamba, 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 pagsamba. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yes, masayang-masaya po tayo sa Panginoon. Sige po, nasa Albay na daw po ang ating pastor at kung loloobin po ng Panginoon, ay nandito na po sila bukas po ng umaga. Patuloy pong ipanalangin natin sila kasi nga masakit sa likod po yung biyahe. Loobin ng Lord na makadating po sila ng safe po dito. Sige po, tayo po ay manalangin. Minsan pa, aming Ama, sa iyo pong lahat ng papuri, sa iyo po lahat ng pagdakila, sa iyo po lahat ng tanging pasasalamat. Maraming salamat po sa gawain mong ito, Panginoon. Ito po ay gawain mo. Walang sino mang ibang maparangalan at mapapurihan, kundi ikaw lamang aming Panginoon. Maraming salamat po sa patuloy ang pagkilos mo po sa buhay po ng bawat isa, Panginoon. Nawa, lalong lumago po ang pag-ibig po namin sa iyo, Panginoon. At sa amin pong pag-uwi, sa kanikanya po naming tahanan, baunin po namin ang mensahe mo po para po sa amin sa gabi pong ito. At loobin mo po na minsan pa ay magkita-kita po kami sa araw po ng linggo at sama-sama po kami na patuloy ang magsaya at magdiwang sa lahat po ng kabutihan mo po sa aming mga buhay. Papuri sa iyo, aming Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Good evening po. God bless everyone.